Ang mga trials naman is a matter of evidence. No? Mm-mm. Lalo na sa impeachment trial, hindi pwedeng sabihin ng company Vice President na ito ay political strategy, no? Just to remove her from contention for the next presidential election. Maling-mali yun, ano? Bakit po ninyo nasabi na mali? Gaano po ba kabigat yung evidence? And doon po sa inilatag na articles of impeachment, ano po ang tingin ninyo na pinakamabigat doon? Alam mo, lahat yan mabigat, no? Sa 7 articles of impeachment. Mabigat lahat yan. But sa documentary evidence, well, yung klarong-klaro, yung alam naman natin lahat, yung Article 1, ano? Yung attempt, yung threats on the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. No? Siya mismo ang nag-admit na nag-hire na siya ng assassin. No? That by itself, the hiring of an assassin is an act of sedition. At saka yung threat, alam mo, sabi naman nila, sinasabi niya, no, na conditional threat, there is no such thing as a conditional threat. No? A threat is a threat. So yun, malakas yung article na yan. Yung article 2 naman sa confidential funds. Makita natin sa mga committee reports, no? At in fact, naglabas ng committee report ang House na talagang merong mga alleged confidential funds na hindi naman talaga authorized. At meron pa siyang mga fictitious names. Lahat yan in a trial, no? Yun ang purpose ng trial para lumabas yung pwedeng isubpoena yung mga tunay na pangalan ng mga binigyan ng alleged confidential funds, no? Kasi ngayon, puro alias yan. Hindi tama yung sinasabi nila na ang aliases ay pwede. Hindi po. Sa COA rules, ay pwedeng isubpoena. The head of the agency or kunyari, Office of the Vice President or DepEd, dapat may listahan yan ng real names of real people who received the money. Nakalagay dapat yan sa isang vault, no? So, pwedeng isubpoena yan, no? Sa kanyang naman, sa issue naman ng SALN yan, no? Malakas rin yan, no? Yung Article 3 pala, bribery yun. Bribery at merong mga, nakita naman natin sa hearings, no, ng tinelevised sa House, no, in aid of legislation. Nakita natin na merong mga government officials na nagsabi na tumanggap sila ng envelopes galing sa Vice President, no? Di bribery yan, di ba? Tapos yung pang-apat, malakas din yun. Kasi yung pang-apat, yun yung SALN. Ang SALN, sa SALN, kasi maalala natin, yung impeachment ni Chief Justice Corona, although 19 ang articles of impeachment, nag-focus lang sila sa iisa, yung SALN. At itong SALN ni Vice President Duterte, pwedeng hindi niya dineclare lahat ng income niya, no? At siguro natatakot silang magpunta sa trial because sa isang impeachment complaint sa impeachment court, pwedeng isubpoena ang mga bank records. Exception yan sa bank secrecy law. Pag in order ng impeachment court, pwedeng i-require i-produce ang banks ng mga bank records niyan. So makikita natin kung saan nanggagaling yung pera ng isang vice president na napakalaki compared to her salary, no? So yun yung pang-apat. Malakas rin yan. So ibabang... Pang-lima naman yung mga... Yes po. So, sorry, clarify ko lang, Attorney si Chicky Verhel po ito. So ibabangga yung SALN po dun sa bank records para makita kung ano yung mga salapi o mga kayamanan na hindi na-declare. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Oo, kasi narinig naman natin si Senator Trillanes, no? When he produced the bank records sa House, no? That means yung mga bank records na yan i-available sa committee sa House, no? Pwedeng isubpoena yun. Not only that, pwede rin isubpoena ang AMLA at ang mga banks to produce the records. At makikita natin paano naging billion-billion yung account ng presidente, ng Duterte family, from the president to Vice President Sara, to Hanilet, to members of the family. Paano lumaki ang mga accounts nila? At parang pantay-pantay every month, no?
parang may nagbabayad sa kanila ng pera, hindi natin alam yung source niyan. Yan, pwedeng isabpina yan sa impeachment.